Magandang araw po ulit sa inyong lahat for our second reading of the day. Tingnan naman po natin kung ano po yung nabitin natin kanina, no? For our second reading of the day. So ngayon po ay basahin naman po natin kung ano po ang mga nakalaman dito. This is a continuation of the first reading kanina. Pero bago po yan, bibigyan ko muna po kayo ng God's message for you today, no? Tingnan naman po natin kung ano po ang makukuha natin for God's message for you today. Hindi po ako tumitingin kasi gusto ko pong bumunot nang hindi ko nakikita kung ano po ang inyong mapipili ko. So this is a blue card, no? Ay, ang dami pala niya. So sige, ito na lang po, no? So this is, for no one is abandoned by the Lord forever. Though he brings grief, he also shows compassion because of the greatness of his unfailing love. So, ibig sabihin lang po nito na wala po talagang pinapabayaan ang ating Panginoon, or wala pong pinapabayaan or inaabandon. Kahit po may dumadating daw sa ating mga problema, lagi pa rin siyang may pagmamahal, compassion sa inyo, no? Sa ating lahat actually, no? At huwag kang mawawalan ng pag-asa kasi kahit na yan ay dumating, siya po ay nasa tabi mo para po suportahan ka sa lahat. Another one is from 2 Corinthians. We are pressed on every side by troubles, but we are not crushed. We are perplexed, but not driven to despair. Sorry po, malabo mata ko eh. We are hunted down, but never abandoned by God. We get knocked down, but we are not destroyed. Ay, continuation lang din po halos ito ng magandang message kanina, no? Na walang pinapabayaan po talaga, no? Sometimes, God is allowing for us to experience pain, troubles, pero hindi daw po tayo crush, no? Hindi tayo sirang-sira, hindi tayo, hindi niya tayo inano para ma-down, ma-knockdown, at ma-destroy. No. Hinahayaan niya tayo for us to be prepared, o maging prepared tayo sa ating mga kakaharapin pa at mga blessings na darating sa buhay natin. Ano? Tinuturuan niya tayo maging matatag, tinuturuan niya tayong maging matatag, tinuturuan niya po tayong maging kumbaga magkaroon ng a lot of courage para sa lahat, no? Pinapakita niya rin po na kahit po ano ang dumating sa atin, hindi niya po tayo pababayaan. Okay? That is your reading for the day. I hope na yung message na yan ay meron po kayong napulot na mensahe, no? So, dumiretso na po tayo dito for our first card. Disconnection. Maybe na-disconnect kayo sa isa't isa. For some of you, baka hindi mo alam, no, kung ano yung mga rason niya. Bigla kanyang iniwanan, bigla kanyang ginosting, bigla siyang hindi nagparamdam, or ano ang dahilan bakit kayo na-disconnect sa isa't isa. Because really, dinisconnect niya po yung sarili niya sa iyo, no? For some reason, hindi mo po alam bakit po niya dinisconnect yung sarili niya sa iyo, no? Ano yung rason niya, hindi mo maintindihan, no? Talagang hirap kang intindihin, no? Siya po talaga ang gumawa niyan sa sarili niya, no? Parang hinayaan niya po na ma-disconnect siya sa iyo, parang kasalanan niya po lahat. Siya po ang gumawa niyan sa sarili niya, to be honest with you. Para na po itong na-anxiety o naiisip niya po mental disease, para siyang marami siyang kinakaaligaga sa mga oras na to, no? Naaligaga siya sa maraming bagay na hindi niya maintindihan bakit niya nagawa sa iyo, no? Marami siyang bagay na iniisip na bakit ko ba to nagawa? Parang ganun po ang dating sa kanya, no? Naiisipan naman niya na napakabuti mo sa kanya, napakaganda ng connection na meron kayo, no? Parang hindi niya ngayon alam kung saan siya pupulutin after ng lahat ng mangyari na ito. Yung connection nyo po somehow is parang hindi niya maintindihan bakit nangyari ang lahat ng ito sa kanya, no?
demotivated siya sa ngayon. Itong taong to ay very very demotivated sa ngayon sa nangyayari sa kanya. Hindi niya alam kung ano daw po ang gagawin niya. As a matter of fact, parang wala siyang kagana-gana sa buhay niya ngayon. Parang hindi niya alam kung hanggang kailan siya makakaramdam ng matinding pagkatamad sa mga bagay-bagay ngayon. Nahihirapan po itong aminin sa sarili niya na somehow ay napapagod na rin siya. Napapagod siya sa mga nangyayari sa kanya, napapagod siya at hindi niya alam kung hanggang kailan siya makakaramdam ng walang kagana-gana sa mga bagay-bagay ngayon. Parang yung sarili niya is more on natetempt siya na wag kumilos, parang lahat na lang ngayon kinakatamaran niya, lahat na lang ngayon iniiwasan niya, parang lahat ngayong this time para siyang pagod na hindi niya maintindihan, at talagang nahihirapan siya and hindi niya maintindihan what went wrong, saan daw siya nagkamali sa lahat, and hindi niya maintindihan hanggang kailan daw ba siya makakaramdam ng pagkabagot, kasi bagot na bagot po itong taong to sa ngayon. Parang ang pakiramdam niya is somehow hindi niya maintindihan kung ano nangyari sa kanya, what really went wrong sa kanya, para raw siyang nawala sa sarili niya and ngayon parang tinatamad din siyang ayusin yung buhay niya, parang hayaan mo na, just go with the flow, ganyan na lang, pero hindi po kasi dapat ganyan ang mga bagay-bagay, parang kailangan niya mas umayos at talagang pakiramdam niya kasi nahihirapan siya and hindi niya alam kung ano yung makakapagbalik sa kanya ng kanyang passion, para siyang undecided, sa mga mangyayari sa buhay niya. Parang hindi niya alam kung ano yung gagawin niya sa buhay niya, and somehow itong taong to nag-iisip din talaga siya, kung paano maaayos yung mga lagay niya, yung buhay niya. Parang hindi niya alam paano niya ito turn around, kasi sa totoo lang nahihirapan itong i-turn around yung buhay niya, parang hindi niya alam kung hanggang saan talaga yung buhay niya, parang ang pakiramdam niya anytime babagsak talaga siya, anytime hindi niya alam hanggang kailan daw ba siya makakaramdam ng ganito, lalo na namimiss niya po yung connection nyo because nga right now napaka-unsupportive po ng kasama niya sa buhay, o yung mga tao sa paligid niya ngayon, hindi niya po mahanap yung saya po na naramdaman niya, talagang hirap na hirap po siya and so far marami po siyang pangarap na naglaho, marami siyang pangarap na naglaho, marami siyang mga pangarap na hindi niya na po natupad, parang hirap na siya and ang pakiramdam niya para siyang nanlumo sa mga nangyayari sa kanya ngayon, marami po siyang mga bagay na pinangarap pero akala niya po ito na yung makakapagpabago sa buhay niya, makakapagpasaya sa kanya, pero the truth is parang lalo pa po siyang nahirapan, at hindi niya po alam kung hanggang kailan daw niya iyan lahat mahaharap, somehow kasalanan niya yan, struggling talaga siya, dami nagbe-betrayal, struggling siya sa buhay, and so far hindi niya alam kung kailan siya makakawala sa ganitong klaseng sitwasyon. Nag-iisip naman siya, nagre-reflect naman siya, pero parang wala siyang solusyon, undecided, undecided pa po siya sa mga bagay-bagay and ang pakiramdam ko sa kanya patuloy siyang magiging undecided, kaya talaga kinakailangan niyang mag-reflect. The Hermit is about reflection or mag-isip talaga siya ng mga bagay na makakatulong at makakabuti sa kanya, he feels very sad, and meron dito na parang may grief, and loss, talagang inaano niya, yung mga responsibility niya is talagang naging burden na sa kanya, parang hindi niya alam kung ano yung gagawin niya, parang lahat ngayon, ang bigat ng pakiramdam niya, parang lahat ngayon responsibilidad niya, lahat ngayon
ay pakiramdam niya po ay siya po yung may dala-dala ng bigat, no? And somehow, hahabol to sa'yo pagdating ng araw, no? There will come a time when this person realized talaga yung iyong halaga, na talagang feeling niya wala ka na sa kanya, pakiramdam niya bye-bye American Pie na talaga siya. Diyan po talaga magsisimula lahat ng realization niya. And talagang siya po ay sinasabi ko sa iyo, no? Siya po talaga ay hihingi sa iyo ng kapatawaran, no? Whether you like it or not, kung kahit na sa iyo ay hindi na importante, pero there will come a time that this person will really ask for your forgiveness, no? Yan po ang nakikita ko. Oh, ayan, no? Lalo na po pag bumagsak na lahat sa kanya. The Tower ay pagpagsak ng buhay, ng pangarap, no? And ito po yung nakikita ko na mahihirapan po siya sa mga susunod na panahon sa buhay niya. Talagang hindi niya po aakalain na yan po yung mangyayari sa kanya talaga, no? And very dissatisfied po siya sa buhay niya. Hindi niya po alam, pero very, very dissatisfied siya, and talagang magulo po ang buhay nito, no? Hindi niya po akalain, pero akala niya very okay na, lahat okay na, pero namimiss niya po yung pagiging generous mo, thoughtful mo, yung pag-aalaga mo sa kanya, namimiss niya po talaga. Namimiss niya po, no? Hinahanap ka po niya, hinahanap niya po yung how you treat this person, no? Talagang hinahanap niya. And ayan, no? Quick decision, no? Marami po siyang mga desisyon na hindi pinag-isipan. Bara-barang desisyon na nagpahamak po sa kanya at nakasira sa inyo. Now, this person, ilang beses ko na ito nakikita, ha? Gusto niya po talagang umalis, maglakbay, mag-journey, mag-reflect, mag-isip ng mag-isa, no? Naguguluhan siya, and somehow parang pakiramdam niya po hindi siya happy, no? Gusto niya po talagang umalis siya, at talagang ang pakiramdam nito kailangan niyang umalis. The Moon, very confused siya, no? Marami siyang mixed emotions. Kulang po ito ng lakas, no? Feeling ko naglalakas-lakasan lang siya, pero talagang naduduwag po ito, at ang nakikita ko very unstable to when it comes to financials, no? Financials niya, very unstable siya, mentally, physically, financially, emotionally, napaka-unstable po nito, sa totoo lang. And very unhappy, depressed, negative, no? Yan po ang the Sun in reverse. This is about unhappy situation, person, depression, negativity, and failure. Okay? So, yan po ang nakikita ko sa inyong second reading of the day. I hope na naka-resonate po kayong lahat, and if you do, can you please give me a like and comment down below para alam ko naman po kung ano po ang emotions nyo right at this very moment. And for those of you who would like to have a private reading with me, you may message me po at Ladyly Elena, that's Ladyly Elena. Nasa dulo po yan ng ating video. Diyan nyo lang po ako makakontak. That is my only official and legit FB and Messenger account. Maraming salamat po sa inyong lahat. And sa akin pong mga ever loyal, solid, and faithful na Lady Elena family, mahal na mahal ko po kayong lahat. And for those of you who would like to have a private reading with me, sabi ko nga po, dito lang kayo sa Ladyly Elena, that's Ladyly Elena. Okay? Yan po ang aking official and legit FB and Messenger account. Okay? Maraming salamat po sa inyo lahat. And ang payo ko po sa inyo, sa aking mga ever loyal, solid, and faithful na Lady Elena family, is that when you wake up each day, you do 3 things that will make you happy for the day. Prioritize yourself, make yourself happy, and mahalin niyo po ang sarili niyo, because self-love is still the best love of all. Okay? God bless you all, and I'll see you again on my next reading for our third reading of the day. God bless you all, and I love you all from the bottom of my heart. Bye!
sa'yo. Ito pa nung. Go ahead. Pera. Wala na, that's it? Ito po pera. Ito pa pera, oh. Bigayan ni Papa Jesus. Kain mo yan, ha? Jesus yan. Wala ka ng pera dyan, ha? Okay lang kami, okay lang kami. Para sa iyo yan, para sa iyo. Naman yan ang isip niya. Pagkain mo yan, ha? Saan ka pa? Bye-bye! Yung pagkain mo kunin. Nga po ito. Bakit? Lagay mo lang po dito. Pati po. Taga po, may bibigay lang po kami sa'yo. Bigay po ni Papa Jesus. Yan, para po sa'yo yan. Ingat po. Ganda tanghali po. May bigay po si Papa Jesus sa inyo. Salamat po. Salamat po. Ito po. Salamat po. Sige siya po kayo sa Ampaw. Thank you po. God bless po, nanay. Apo, apo, apo. Pangalaman po. God bless. Bigay po ni Papa Jesus sa inyo. Salamat. God bless po. Kuya, pangkain mo po yan, ha? Kain ka ba nandyan? Po, hindi po. Dito po, nanatimbahan po. Ah! Music Ministry. Doon ka nakapwesto. Opo. Sige po, bye-bye po. Dapat po, ingat. Pabigay po ni Papa Jesus. Thank you po, bye po. Meron pa eh. Yo, bigay po ni Papa Jesus. Yun. Yun. Day, para sa iyo po, bigay po ni Papa Jesus. Papa Jesus, eh. Day, bye-bye. God bless po, God bless. Para sa iyo po, bigay po ni Papa Jesus. Ayan po, bigay po yan sa ni Papa Jesus. Thank you po. Amen. Bigay ni Papa Jesus. Tayo pagkain ato ko, ah. Madami mong aso, kuya. Alaga mo lahat yan. O, nagkait. Kaya size yan, nasa niya iba. Kalagala. Ay talaga? Salamat po. Kalagala ko. E paano pagkain yan, kuya? Saan mo kinukuha? Sa tambay ko. Lahat. Ang dami. Ang dami niya pong aso. Po, Oy, ang daming aso ni kuya. size. May nagbibigay sa inyo pagkain. Nangangalakal ako. Okay po. Tapos, Kaya mo kuya, pag nadaan ako, bibigyan kita ng dog food dito, ha? oo. Dito ka lang ba lagi? Oo, dito ako lang tutulog. Okay po, sige. Okay po. Marami din akong aso sa bahay, eh. Salamat po. Okay po. Kuya, pangkain mo yan, kuya. Nangangalakal ka, kuya? Sige po, thank you po. Maraming salamat, ma'am. May pagkain ka, nanay. Sa hirap ng buhay ngayon. Ba't nandito ka, nay? Tagasan ka ba? Yung arthritis ang sakit ko eh. Tagasan ka ba, nay? Sa plado eh. Sa Pladway. Oo. Okay po. Nay! Bibigay ako sa'yo. Matandaan mo na ako. Ito. Hapon po. Pabigay Si po. tatay. Si tatay. Thank you, Nay. Bye po. God bless, Nay. Thank you po. Pabigay po. Bigay po ni Papa Jesus. Salamat po.
Bigay po ni Papa Salamat po, Jesus. Ito ate. po, oh. Salamat po. Bigay po ni Papa Jesus. Ito pa po. Salamat po, Tay. Salamat po, tita. Bye-bye po. Maraming po salamat. Kayo, ate. Opo, ingat po kayo. Taga saan po Ingat kayo? po. Taga Tayabas, Quezon po kami. Mga aita po kami sa Quezon, mga katutubo. Sige, ingat po. Salamat God bless. Tay, Tinatawag niya bigay po ni Papa Jesus. Thank you po. Ayan po. Sobrang Ang sipag mo naman, Tay. sipag niyo naman po. Kanina po kasi, taglagas ngayon, taglagas. O, pang merienda niyo po yan, Sige po, ha? salamat po sa inyo. Tapos yung road bags po, Kala ko uwi sino niyo po. binubusinahan niya eh. Sige Sige po, na bye-bye po. Thank you po, salamat po, bye-bye. Brother, basta, mabigay ni Papa Jesus ang sa'yo. Ang kaya mo yan. Ba't hindi ka makatayo? Na ano ka? Okay. Sige, bye-bye. Hello po. Tama. Para sa inyo po, bigay ni Papa Jesus. Thank you very much. Sige po, bye-bye po. God bless you. Tay, magandang hapon po. Bigay po ni Papa Jesus. Ito pa po, Tay. Para sa inyo po. Bye-bye po. Ate. Teka lang. Baka maano siya. Ito po, bigay po sa'yo ni Papa Jesus. Ito pa po, pera po. God bless po. Okay. Taga saan ka po? Sige, ingat ka po, Hello po, magandang hapon po. Ano po? Bigay po sa'yo ni Papa Jesus. Thank you, madam. Tsaka ito pa po, para po sa'yo. Salamat. Thank you po, ingat po. Thank you, ma'am. Sige po. Salamat. Akala ko, ma'am, bibili. Ay, hindi po, para sa'yo po yan. Bye-bye Thank you, po. ma'am. Tay, Hirap na hirap. bibigay po ako ng uso. Hirap na hirap Dito siya. po tayo, dito sa kabila. Ano mo siya, lies pa yan. Kawawa naman. Tay, magandang araw po. Oh Lord. Bigay po ni Papa Jesus. Ay, ito po, ano yung pandagdag po. Dagdag po, bigay po ni Papa Jesus. Thank you po. Thank you po, Kawawa naman. Diyos ko, hindi na siya makaano po. Tapos, may dadalhin niya lahat. Ano kami yun, narinig ko lang. Siyempre, ang bigat niyan. Tayo, bigay sa'yo ni Papa Jesus. Thank you po, ma'am. Ayun yung palinis po, ma'am. Hindi na po, okay na Thank you po. po. Ito po. Thank you ma'am. po. Thank you, sir. Nasa panahon ako ng kalungkutan, panahon na hindi ko alam ang gagawin. Nalilito
browser ko. Hindi ako nagdalawang isip na hanapin ang Facebook account mo at mag-message sa'yo. Agad ka naman sumagot sa mensahe ko. Hindi ko alam ang damdamin noon, dahil parang may sumungaw sa aking pag-asa. Nang kaliwanagan sa dilim ng gabi, dumating ka, ikaw ang sagot sa panalangin. Salamat dumating ka at nakilala kita, Madam Elena. Nabago mo ang pananaw ko. Noon ay malabo, ngunit ngayon ay may linaw na tinatahak. Salamat sa Diyos, ikaw isang anghel na inihulog sa lupa upang kami ay tulungan na magkaroon ng linaw sa buhay. Pinadaan sa'yo ang mensahe na nais iparating ng ating lumikha. Salamat sa buhay mo at sa pagdating sa buhay